Umaaray na rin ang mga magsasaka sa Zamboanga City dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng krudo. Kaya naman isinusulong na ng isang opisyal ang State of Local Emergency. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado. May 5 hektaryang rice field si Crescencio Natividad sa Barangay Banikaan, Zamboanga City. Kaya ramdam niya ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil halos dumoble na ang kanyang operational cost. Tumaas na rin kasi ang presyo ng mga fertilizer, labor at maging ang fuel cost sa kanilang mga farming equipment. Dahil dito, mula 10,000 pesos ay umaabot na sa 20,000 pesos ang kanilang kapital sa kada hektarya ng palayan. Actually, malaking epekto ito sa mga farmers, especially in Manikaan. Kasi yung mga fertilizer at saka yung insecticide, tumataas talaga. And ang worry namin dito, pagka yung presyo ng palay hindi mag-balance sa presyo ng mga fertilizer at saka insecticide, pesticide. Panukala ni Dan Fernandez, presidente ng isang Farmers Association sa Zamboanga City, dapat magkaroon ng kontrol ang pamahalaan sa presyo ng fertilizer at iba pang agri-related products. Dapat din ay taasan pa ng National Food Authority ang buying price ng palay para maengganyo ang iba pang magsasaka na ibenta ang kanilang mga ani sa pamahalaan. Sa ngayon kasi, nasa 23 pesos ang bentahan ng palay sa mga middleman, mas mataas kumpara sa 21 pesos na buying price sa NFA. Antes pa kami sa tapidi, kahit nisisigit na nga ni si Jenny price control, dahil ko na sa price control kay look bidaperasan kay Leon, yung matami sa kikatong tasali. Alikat kami tamang kwan, pareso ka niya, gobyerno tapi ko at dadali man kami ni fertilizer, seed. Pero kwanto naman akil. Hindi rin makasabay ang mga local rice farmers sa mga imported rice. Mas mura kasi ito at maganda rin ang kalidad. Sa tindahan na ito halimbawa, halos 80% na kanilang binibenta ay mga imported rice. Sa local, 2 klase lang kami mayroon. Yung yung 160 at saka yung Young Master, yun lang. Walang iba, yung matitay, hindi kaya kasi mahal. Hindi kaya binta dito. Pagdating dito, mahal na. Siyempre, mas mura ang imported. Doon na lang sila, maganda pa. Nananawagan din ang mga magsasaka ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Dahil bukod sa presyo ng langis, ay nagbabanta rin ang dry season sa kanilang mga pananim. Sa katunayan, nagrarasyon na rin sila ng tubig sa kanilang irigasyon. Dahil halos patuyo na rin ang mga ilog. Ramdam ni Councilor Litit Macrohon, chairperson ng Committee on Agriculture, ang dobleng dagok na kinakaharap ngayon ng mga magsasaka. Kaya ayon sa kanya, panahon na para magdeklara ng State of Local Emergency ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.